guys! Welcome to Moscow! So guys, yun yung hotel namin. Ngayon kailangan naming bumaba. So malapit lang to sa bumaba sa underpass at malapit lang to sa Red Square. So sobrang lapit. At sobrang lapit sa station. Mali lang yung binabaan naming exit kanina. So I think it's undergoing renovation. So may takip yung kanyang facade. Pero it's a color green. Called, I think it should be an historic building as well. Parang ano? So guys, we're now exploring Moscow. Guys, titikman natin yung pinaka-recommended nilang ice cream dito sa Moscow na pinipilahan pag nasa gum department store ka. Alright, thank you. Alright. Guys, nakakita na ba kayo ng historic toilet? Dito lang yan sa Russia. So ito siya, yung gum department store. So matagal na nakatayo itong mall na to. Not sure kung 1953, may naka-mention na 1953. At may bayad yata yung mga room. Noong unang panahon, ito yung look ng mall na to. So ito yung ladies room. At ito naman yung gentleman's room. Obviously, hindi tayo makapasok sa kaso lang mukhang may bayan. May bayan siya. That's nice. Very interesting. So sa Pilipinas, kung meron tayong mga pay lounge or yung restroom with pay, ito yung katumbas niya. May street performance. Anong tawag sa dyan? Basking performance.
So guys, kung naghahanap kayo ng mga souvenirs, ito, Russian doll. Pinakasikat na souvenir na mabibili nyo dito sa Russia. And some other stuff na like ito, yung the St. Basil's Cathedral or the Basil's Cathedral. Hey guys, bumili kami ng souvenir sa Red Square. Pero I don't know if it's a scam na hindi natuloy na scam. So I'll share it later yung experience namin on our first day in Russia. So guys, by the way, this is our room. Medyo nakakapagod lang umakyat. So this is the CR. Okay, Soviet Union style or Soviet houses. So yan. Wait. Wallpaper. No AC, provided lang tong sort of AC na to. Pero malamig naman siya. Nakatapat sa labas. It's getting air from outside. And upon its entry, malamig na yung hangin. May fridge. Ayan yung mga gamit. Yung sabitan. I think this is a baka heater to pag winter, no? So very small and old room, no? Pero decent naman yung size. Okay na. Kasi overnight lang naman kami dito. And tomorrow we'll go to St. Petersburg. No. So which will be staying more. Ang concern lang namin sa hotel na to is wala elevator. So kung may mga luggages kayo kagaya nito at mag-isa ka lang, eh good luck, no? So we don't recommend na magstay dito kapag marami kang luggage na di gulong. No, better na maghanap ka ng mas modern na may elevator kasi parang nakakapagod. Lalo kung nag-train ka lang. So, naging problem din namin yon kasi nag-train kami, nag-Aero Express train kami para ma-experience namin, magkaroon kami idea at makita namin yung Russian subway na na very famous din, no? Unfortunately, ang haba ng lalakarin mo. At yung iba, lalo din dito na pagdating sa Tverskaya Street. Walang mga elevator, so talagang bubuhatin mo yung mga luggages mo, no? So I think that's one thing that you have to consider din kapag magta-travel kayo dito lalo sa mga old cities na talagang centuries nang naitayo. So talagang of course at pinoprotektahan nila yung kanilang architecture and yung kanilang landscape. Most of the time wala ring modern na mga amenities or infrastructure. So yun lang, but okay naman yung train definitely. May mga elevator din sa ibang mga station but not all, no, not all. So yun, so that's something you have to consider. Also, yun lang, another thing is that yung na-experience namin kanina sa souvenir store doon sa Red Square. Kaya kami bumili kasi ng souvenirs kasi para hindi na namin bibilihin bukas ng umaga at kasi mag-check out na nga ng 12 noon para malagay na rin namin ngayon gabi yung mga souvenirs sa loob ng luggages para close na namin at hindi na namin kailangan pang buksan ulit, no? Kasi mahirap yung close mo tapos open mo ulit yung luggage mo, may lalagay ka, mahirap siya lalo kung malaki yung mga luggages, no? So what happened is namili kami, mabait sila obviously kasi turista kami, marami rin namimili dahil talagang tourist attraction yung lugar. But nung magbabayad na kami sa cashier, remember na nagpa-convert kami ng aming yuan kasi galing kami Shanghai sa airport. Pero ang ginawa namin, hindi namin in-exchange lahat. Kailangan lang namin ng, of course, ng ruble, which is the currency of Russia, para
makaibayad namin sa train kasi nga yung mga credit card, debit card na Visa, Mastercard na issued or na may logo ay hindi gumagana sa Russia right now because of the sanction, because of the war between Russia and Ukraine. No, ngayon ang nangyari is magbabayad kami ng cash. So yung cashier, local, babae, wala siyang yung kagaya sa typical na mga cash register na screen, nakikita mo agad kung magkano yung nagiging total amount or yung grand total. So computer lang ang meron siya. Pero nung nagtanong na ako, pinakita yung calculator. Ang total na pinakita niya 16,000 plus in ruble, Russian currency. So tataka kami, 16,000, kulang yung aming cash. Kasi yung ibang cash namin hindi pa na-convert into the local currency, naka-yuan pa. So nagsabi kami na kung pwedeng pero I think ito rin ang challenge namin, na magiging challenge nyo. Hindi karamihan sa kanila hindi marunong mag-English, no? Of course hindi naman yun ang kanilang national language. Obviously they have their own language, pero since English is a universal language, especially sa mga tourists, kahit anong nationality, at least magkakaintindihan kayo. So yun yung challenge namin dito as a tourist on their first day. Hindi kayo magkaintindihan ng cashier. Tapos puti lumapit yung hindi na alam, ibang lahi siya, pero parang nagnenegosyo, baka siya may-ari, baka taga Mongolia or isa sa mga taga Kazakhstan or something, no? Ang nangyari is, sabi niya 7,500 lang. Pero tumitingin ako sa calculator, pinakita nung cashier na babae 16,000. So na-stun ako, ano yung 16,000? Sabi niya 7,500. Nagbibili na, hawak namin yung cash. Sabi nung lalaki na parang may-ari ng business, sakto naman, sabi niya sa amin. So hinilang namin yung 7,500. So talagang nagulat ako. Ano yung sabi niya 16,000 is 7,500 lang pala yung bill, no? So nang nalagay na, medyo of course, no, actually pagod na kami, no, kasi nga iba yung time zone dito. Technically ang oras nasa Philippines alas 12, ang mga 2 na or 3 AM, pero dito 8 PM pa lang. So yung body clock namin nasa Philippine time pa lang, no? So ngayon ang sumunod na nangyari is pagkaalis nung nag-side comment siya na parang about stupido, parang ganon sinabi. So nabihang kami. So naiintindihan namin, syempre, no, akala niya hindi namin maiintindihan, hindi na lang namin pinansin. Pero I don't know kung dahil ba sa miscommunication or language barrier, hindi kami magkaintindihan ng cashier, kaya it ended that way. Hindi rin na alam kung scam yun. We wanted to be fair, no? Pero yun lang, siguro tip lang pagka may bibiling kayo at nasa first time nyo sa isang country, tingnan nyo na agad or computin nyo na bago pa kayo magpunta sa cashier. So mabuti na lang kasi kami, nag-react kami bakit na kulang ang pera namin. So it's either bawasan na yung pagbibili namin or hindi na namin bibilhin, no? Kasi nga sabi niya 16,000 diba? Ang pera namin hindi aabot ng 16,000, no? So there, lesson learned.